Ayan, muli, nagbabalik po ang inyong lingkod. Isang mapagpalang araw gabi sa ating lahat. Yan. Sa lahat ng ating mga minamahal na viewers, ito po yung topic natin. Ang topic natin, pwede na bang magjowa ang ating mga Kalingap Angels? Dito na lang muna tayo sa tatlo. Kay nangunguna si Carla, and si Beyonce, and itong si Joy. Yan, no? Dahil, eto na nga eh. Di ba, ang nangyayari doon sa ibang mga vlog ni Kalingap Rob ay kumbaga na ano na sila, may mga baby na. So dito, ito itanong ko lang. Pwede bang pagsabayin yung pag-aaral at pakikipagrelasyon? Tanong ko. Pwede po kayo mag-comment. Ano yung pwede yung masaba? Ayun, basta yung ano lang ha, yung positive comment lang yung gawin ninyo. Pwede pa pagsabayin, ha? Yung pag-aaral plus love life is equals ano ang kalalabasan. Yan. Pagsabayin yung pagpasok ng blessings, sabay-sabay na yan. Blessings, pag-aaral, and love life. Wow, kompleto na. Ay, sarap ng buhay pagka ganito. Di ba? Eto, pwede po kayo mag-comment, guys. Dahil, siyempre, di ba sabi nga ni Kalingap Rob, pag ang isang beneficiary ay may karelasyon, or for example, kagaya niya na tinutulungan ng Kalingap, tapos ay nakikipagjowa yung kagaya nung tinulungan iba ay may anak na, nabuntis na. So, kumbaga parang pasok pa ba sa criteria yon? Ayun, yung mga tanong eh. Kasi nga, ang isang beneficiary, hindi, before kasi ano yan eh, may criteria kung, for example, ang isang beneficiary ay marapat ba talagang tulungan, yung walang kakayahan ang magulang na pag-aralin yung mga anak, wala halos bahay, sira-sira yung bahay, walang mapagkukunan, or hindi na makatrabaho. Yung dati before, may mga ganon. Eto na, mapalad. Dito muna tayo sa tatlong bigating Kalingap Angels na to. Sila ba ay in love na kaya sa ating, sa mga leading man? Kasi nakikita ko, ay parang iba yung mga, ng mga mata nila, kumikinang-kinang. Kumikinang-kinang. Lalo pat pagka nakita ang kanilang mga kalab team ay kumikinang-kinang, ay meron namang ibang mga viewers kilig na kilig din, at ang gusto ay sana ay sila na magkatuluyan. Sa bagay ay hindi maiwasan na tayo ay kiligin. Pero bakit po ang iba na viewers ang iniisip agad ay magkatuluyan? Alam niyo po ba, no, sabi, minsan baka daw may jowa yung isa. Ito hindi lang natin hina-highlight yung topic. For example, yung kay Joy, yung partner ni Joy, si Dan, ay meron daw, sabi, yung mga binabalita ng iba yung mga nagugulo, meron daw, nakikita na pumupunta daw doon sa apartment. Yung iba kasi nagsiselos, nagagalit. Baka nga meron, baka nga may ano na yan, bahala sila, ayoko na. Ayun. Ano po ba ang gusto nyo mangyari? Yan, sa ating mga minamahal na viewers, anong gusto nyo mangyari? Maging magkarelasyon sila, magmahalan sila, or makatapos ng pag-aaral. Ano po ba ang dapat? Ano ba sa ating mga minamahal na viewers? Napapansin ko lang kasi medyo parang pag nababalita nila yung si Edo, meron daw babae. Ito na, laging gano'n. Si Jomar, meron daw babae. Ito si Dan, meron daw babae. Ngayon, yung viewers, yung mga supporters nagagalit. Babaero yan. Bakit po nandun tayo sa puntong ang iniisip agad natin ay babaero yan? Ayoko na, nakakadesmaya. Bakit doon po tayo nakapokus? Hindi ba't kaya ginawa yung love team dahil to support masuportahan yung beneficiary sa kanyang pangarap, for example, sa pag-aaral? No. For example, 4 years yung mga course nila. So, hindi halos pag-aralin man ng magulang ay pahirapan, baka hindi kayanin. Pero ako'y taka. Bakit po karamihan halos sa mga supporters ng bawat love team ay umiiral yung pagiging panibughuin? Sabihin na natin na parang nagagalit sila na meron daw babae. So, si Edo, may babae daw si Jomar. Bakit po nandun tayo nakatutok? Bakit hindi po natin? Kasi ano nangyayari, nakapokus sila doon sa maaaring mangyari na baka isang araw, isang iglap, iwan na si Beyonce kasi may boyfriend si Edo, iwan na si Joy kasi may karelasyon si Dan, si Jomar ay ganun din daw. Bakit po tayo doon? Nasasadlak sa ganung sitwasyon na yung isip natin ay nandun dapat sila yung magkatuluyan, dapat sila yung magmahalan.
Ayoko na kasi mayroong boyfriend pala doon o nakikipagkita o yung isa daw pumunta daw di umano ng Malaysia pero nagpunta daw pala ng Taiwan. Bakit po tayo doon naka-stuck yung isip natin? Ano po ba dapat? Yun yung tanong. Ano po ba dapat? Ang dapat ay naandito tayo para support ba? Hindi lang sa panonood ng vlog ni Kalinga Prab. I-push, go, 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 laban lang, Joy. O, laban lang, Carla, laban lang. Beyonce, abutin ang mga pangarap. Unahin ang pag-aaral. Huwag mo na. Magjowa-jowa. Huwag mo na. Dapat na tayo focus. Yung hintayin po natin yung tamang panahon. Hindi kasi ito yung tamang panahon para tayo ay mag-isip yung isip natin na sana sila na. Sana huwag siyang makipagkita sa iba. Huwag siyang ganyan. Bakit yung isa nakipagkita raw, mayroon daw pumunta sa apartment. Para sa akin, ito lang masasabi ko sa inyo. Ano po natin yung ating mga sarili na ipaghari. Nahari nawa. Makatapos na pag-aaral na wag muna mag-focus dyan. Wag na muna mag-focus sa mga pag-ibig. Ang nangyayari kasi guys, ang mga viewers, yung isip nila nakapokus doon sa kung paano sila magkakatuluyan, yung kaswitan. Sige, mag-sweet, makiligin kayo hanggat gusto nyo kiligin. Pero ipinaunawa ko sa inyo, dapat mag-focus tayo kung ano yung dapat na kailangang abuting pangarap. Andiyan pa sila nag-uumpisa pa lang. First year, college, nag-uumpisa pa lang. Huwag po tayo mag-focus na. Medyo napapansin ko lang guys. Ano po ang mangyayari? Kung halimbawa, love life plus ito muna, pag-aaral plus blessings plus love life. Ano po ang kalalabasan? Ang love life maaaring maka-apekto sa pag-focus ng mga Kalingap Angels sa kanilang pag-aaral. Lalo na kung halimbawa may mga exam sila, may mga nire-review na sila. For example, kay Joy, medyo matrabaho yung mabusisi yung sa course ni Joy. No? Kasi may mga kung ano-ano mga hawak-hawak sila, mga pang-BP, yung mga ano ba tawag doon. Paano makakapokus? Kung sasabayan ng ika nga ito'y makakadistract na sa halip sana ay focus sa pag-review. Si Carla, si Beyonce, si Joy ay biglang may magchat-chat, tumunog ang cellphone, ay nag-review. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Ilaan muna natin. Ito, bilang mga dalaga pa at ika nga mga bagong sisibol, ibigay muna natin yung ating sarili sa ating mga pamilya. Dahil, kumbaga, darating yung tamang panahon para sa pag-ibig. Pero sa bagay, hindi natin pwedeng diktahan dahil puso nila yan. Yun nga, kung kaya ba nila, pwede naman. Pero sa bagay, yun nga yung sinasabi ko, isang halimbawa na lang to ha. Nag-i-review ka na, tapos biglang nag-chat yung crush mo, tumunog ang cellphone, tapos babasahin mo, ipaktay na. Yun yung sinasabi ko, isa makakadistract. Sa halip na matutulog ka, sa oras na ikaw ay walang pasok at wala kang iniisip, ang mangyayari stuck ka sa cellphone dahil ka-chat mo. Yun yung isa, mga kadahilanan na sinasabi ko sa inyo. Ito pa, Diyos ko, Ito guys, pwede kayo mag-comment. Ano ang dapat tutukan ng mga Kalingap Angels? Pwede na bang mag-boyfriend? Pagsabayin? Pag-aaral? Plus love life? Anong kalalabasan? Anong kalalabasan ito? Pero para sa akin lang siguro, ito, damdamin nila yan, puso nila yan, and hindi lang naman sila kung for example, na in-love sila sa mga love team nila. So, marami namang mga pangyayari na mga kabataan sa ngayon na estudyante pa lang ay may mga jowa-jowa na, may mga andyan na normal, may mga crush-crush na, may puppy love na. Pero para sa akin, dahil, sila ay nasa Kalingap, ipakita nilang sila ay porsigido sa kanilang pangarap na makapag-aral. Huwag biguin. Higit sa lahat, ang ating mga minamahal na sponsor. Huwag biguin. Yun po ang aking pinupunto dito. Naman lang po ay sabihin natin, hindi naman kasi po pwedeng, kahit naman ako nag-aaral, hindi ko naman napapabayaan ang aking pag-aaral. Kahit ako ay, tawag ito? Kahit naman ako ay magjowa, ay hindi ko naman napapabayaan ang aking pag-aaral. Yes!
Kung kaya nyo, go! Pero meron po tayo dito mga kapartner ng Kalingap na sila ay nandyan na, nagpapaabot ng pagmamahal at tulong para makamit ninyo ang inyong mga pangarap sa buhay. Na huwag natin silang pag-isipin or bigyan ng kung ano mang kaestresan sa buhay na sasabihin nilang sayang naman yung aking effort. Yon. Siguro, kung alam ko naman love team lang yan, love team, kaya ano pa yan sinabi ni Kalinga Prab, love team, kaya ginagawa ang love team to support beneficiary sa pag-aaral. At, ayun, yun, totoo, to support yung beneficiary. Kaya nga, sinasabi ni Kalinga Prab, hinahayaan lang niya yung mga love team na sila yung magsalita para ma-deliver nila yung kung ano yung kaya nilang gawin, sabihin. Pero, minsan, sabi ko nga sa inyo ha, pwedeng kiligin, wag seryosuhin, pero dapat focus tayo. Focus tayo kung ano ba talaga ang motibo, ano ang layunin, kung bakit merong love team. Yan ay to support beneficiary. Pwede pagsabayin ang pag-ibig at pag-aaral. Pero kung kakayanin mo ng oras mo na ikaw ay magpuyat para sa pag-review mo at walang kahit merong nakaka-distract sa'yo, ilalaan nyo simula hapon alas 6 hanggang alas 10 para kay jowa, tapos pagdating alas 10 hanggang alas 12, alas 10 hanggang alas 2 ng madaling araw sa pag-review. Ay, gaano kahirap yun? Ay, di puyat, kawawa naman ang ating mga angels. Yun. Pero sabi ko nga sa inyo, basta, ipakita natin, lalo na sa mga sponsor, na, kumbaga, nandiyan sila na palaging papupurihan, no? Napakasipag naman ng batang ito. Or walang nababalitaan na lumalabas or merong bookingan portion kasi Ayun. 'Di ba? Pag yung ibang sponsor pagka yung mga ganung bookingan portion at ang sponsor ay medyo ma-stricto ay magagalit. Ayan. Pero yun lang para sa akin. Focus muna. And sa ating mga minamahal na viewers, no? Kung sino man po yung ating mga love team na sinusuportahan, ay wag po tayo doon sa yung bagang tagpong parang gusto niyo sila na magkatuluyan, kilig na kilig. Tapos pag merong nabalita, magagalit, balita may lalaki, may babae nakipagkita o may napunta doon sa apartment or nakipagkita si Edo, si John Carr, ganun daw. Tapos magagalit naman itong kabila, itong mga viewers. Ayoko na diyan. Bakit po ganun? Hindi po, wag po muna tayo doon sa pag-ibigan. Wag po muna natin pangarapin, hangarin na magiging sila. Wag po muna na magiging sila magkakatuluyan. Lihis po muna tayo. Focus muna doon sa pag-aaral kasi napakababata pa ng mga yan. Wag po nating apurahin at wag po tayo ang mangunang-unang wag po tayo mangunang-unang magsabi na ang tawag ito minsan pag nagagalit sila, nambabasa sila. Mahaba pa ang takbo ng panahon. Wag po tayo munang doon ma-stuck sa sinasabi ninyong ayan, nagkakamabutihan, nagkakainlaban na. Ewan ko sa inyo, bahala kayo. Kung gusto nyo kiligin ng kiligin, bahala kayong kiligin. Pero sabi ko nga sa inyo ay natanda na, ay minsan ay pumapalya. Bahala kayo sa buhay ninyo. Basta, ako ay nandyan lang, all in ako, lahat re-reaction na natin. No, and love natin yan, mga Kalingap Angels. At sabi ko nga sa inyo, nandito lang tayo para minsan pagka may mga issue, nandyan nagpapaliwanag tayo. Sabihin na natin tayo yung boses nila. No, pagka may issue, didepensa, ganyan lang tayo. So, bahala sila kilig Pero, tadhana ay minsan ay pumapaltos. Ayun lang, basta para sa akin, siguro, focus na lang sa pag-aaral at nasa mga viewers, huwag tayo laging, ang isip ay nasasadlak doon sa magkakaibigan, kinilig kayo na sobra-sobra. Tapos nakabalita lang ng hindi maganda, ay na-stress na. Na-stress na. Nandiyan na ang panunumbat. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Alalay lang tayo. Lagi natin tatandaan, ginagawa ang kay Kalinga Prab. Ito yung channel ni Kalinga Prab. Lihis po siya doon sa tinatawag na poverty porn or exploitation. Lihis po siya doon. Kasi yung kay Kalinga Prab is good vibes po yung kanyang ito yung sa mga love team good vibes. Isang paraan na diyan ay nakakakuha din ng mga nagsusupport ng sponsor. Pero hindi po dito sinasalamin yung kahirapan. Yon, no, hindi po sinasalamin diyan yung kahirapan. Ginagawa lang ang love team para nga po nando na yung hindi masalamin yung kahirapan ng buhay kasi nga wala siya doon sa poverty porn yung sinasalamin yung kahirapan ng buhay. Kaya maganda yung channel ni Kalinga Prab. Kaya yung iba, sinasabi ko nga sa inyo lumihis si Kalinga Prab doon sa tinatawag na poverty porn. So anong ginawa?
naglagay ng love team to support beneficiary. So, love team lang iyan. Kaya yung iba, hinahinay kayo. O, yon. Ako lagi nagpapaalala ha, huwag ninyo sasabihin parang dinidismaya ko kayo. Bahala kayo sa buhay ninyo. Baka bandang huli, ayan, iiyak-iyak kayo ha, purong pambabasa ang gagawin nyo. Pagka kumaltos na ang ang tadhana. Ayun na guys, sa mga joke sa akin next video. Okay lang siguro, mag-boyfriend ko kaya, pero para sa akin, focus sa pag-aaral. Huwag bibigyan ng kaistresan or huwag masisilipan. Pero kung kaya, bahala sila. Puso nila yan, damdamin nila yan. O, ayun na. Abangan nyo ako sa aking next video, guys.